Itanghal ang dangal sa harap ng madla, upang ang lahat ay inyong mapahanga. Kayo ay tumindig, binibining Galo at binibining Eduardo. Ilahat sa madla ang pagpinagsusuang kayo, negatibo, grupong di basta makakit, mga katagay-tunay na nabibigis ng laksang higit at matibigis. Sa loob nitong ating malaki at punong bulwagan, kami buong loob na tatayot makipagtagisan upang ipaglaban ayos ang aming sinasayunan. Makabagong batas, laman ng usap-usapan. Ako'y Filipino, bunying na ang diwa. Mutiyang Pilipino, yan ang aking lupa. Ayaw kong ipagpatupad ang lola ko at hindi ko nais na isulong. Good. Di ko lubos maisip, bakit ang iba'y ayaw ito? Gayong hatid ng Arisloy, gamot sa sakit ng ulo. Pitong ating mahal na bayang nagkakagulo-gulo. Karamihan ay walang alam sa karapatang pangtao. Good. Ayon nga sa wika ng Panginoon, kumait magparami sa sanlibutan. Kaya Irish law, di dapat suportahan. Ito'y paglabag sa ating karapatan. Very good. Irish law, pinag-uusapan sa buong sambayanan. Ito'y pinigil at pinuligsan ng mga walang alam. Pag-aaruga at pagmamahal sa kababaihan, ito'y layuning dapat ipaglaban at suportahan. Good. Ang kalusugan ng mga kababaihan Tunog. ay siyang nalagay sa kapamakan. Good. Pati nga sa kanilang kalagayan, di man lamang pinapahalagahan. Very good. Di ba ang bawat isa sa atin ay may karapatan? Napabilang din ba rito ang ating mga kababaihan? Kung gayon lang, pakundangang panganganak ay tigilan, pangalagaan, kalusugan ng kababaihan. Good. Mga kababaihan ay kawa-awa. May mga sakit na tiyak na makapala. Very good. Dahil sa epekto ng kontraseptibo na ang karamihan ay umaabuso. Kalusugan ng mga babae, huwag iwalang bahala. Pagkakaroon ng anak ay di talagang masama. Ngunit, sa bawat sanggol na kanyang inililuwa, dugo at tanging buhay niya ang laging nakataya. Ang paggamit daw ng kontraseptibo sa iyo ito'y modernong pagpaplano. Tunog ka. Ngunit mayroon namang alternatibo kung nais mo'y may natural na may uwo. Kami isang ayon sa kanilang sinasabi. Kung kalendaryo ng basihat, ang kanilang itinitindi, malamang ang asawa mo'y mabubuntis ng tanghali. Sunod-sunod na anak sa iyo ba ito'y mabuti? Ang mag-asawa ay nakakatuwan dahil ang tiwala ay nababawasan. Kasi minsan may nahuling may kalampungan gamit ang kontraseptibo. Inaasahan. Good. Unang bugso, pinansik ng daratasan. Pagod ay hinagod, handog ay pinalan. Kanilang tinig na Kulang. patunayan. Angat maalam ang dapat na hangaan. Taling positibo ay tinatawagan upang sa muli dinensahan lang. Patunayan ikaw ang dapat panigan. At kung hindi, idalan mo ay kabipuan. Masama bang may pangontra ang babae at lalaki? Naalam naman nila na ang emosyon ang nagsabi. Gusto mo bang maputol ang ligaya at luwalhati sa isang gabing malamig? Sa kanila'y hindi pwede. Kabataan ay na-influensyan. Kahit saan nakikipagalikan hanggang sa uminit ang kanilang katawan. May kontraseptibo na mga halaan. Ang edukasyon, mga pagkain, tirahan at mga damit. Kaya mo ba ibigay lahat ng ating nasambit? Anong klaseng buhay kung puno ng dusa at pasakit? Kawa-awang kabataan, laking dusa ang sapit. Sex education para sa kabataan. Tunog. Kaya bang pigilin itong kapangahasan? Ngayong mayroon na silang kaalaman. Takot ay di na nila mararamdaman. Ayon kay Rizal, kabataan ang pag-asa ng bayan. Ano ba ang nangyari? Bakit ito nagkaganyan? Bakit mga kabataan nagkalat sa kung saan-saan? Pag
sadyang naapektuhan. Lalo na ang mga kalalakihan. Pwersa! Mga kababaihan ay pinaglalaruan at pagrespeto ay wala ng kalanghal. Napapaniwara ang mga kabataan. Buhay nila'y tila napapabayaan. Kontraseptibo, dulot ay katuksuran. Mga murang isip nila'y nagdudulisan. RH law, karapat-dapat lamang isang tuparan upang kabataan ay may magandang kinabukasan. Nang walang kabataan ang nagkalat sa ating daanan, RH law ay dapat isulong ng ating bayan. Ang pagtatalik para sa kabataan, parang napaka-ordinary na lamang na kahit saan, hindi pagbabawalan. Mga condom at pills ang tanging sandalan. Pakikipagtalik ba ang inaalala? Bakit isinisisi sa RH law itong gawa? Bakit hindi tanungin ang mga magulang na pabaya? Dahil hindi nila nagagabayan ang anak ng tama. Di pamahalaan ang siyang magpapasya. Ang pamilya, di gobyerno ang lumika. Ang batay di nilalang ng ating estado. Sila'y biyaya kay tanggapin ng buo. RH law, ito'y pagkontrol sa anak na dumarami, na hindi kayang buhayin alagaan ng mabuti. Kaya pagplanuhan kung ilang anak ang kayang iiwi, nang sa huli, walang sisihan na mangyayari. Very good. Mga katuto, damdamin ng kalamayin, ang kapanatagay kapanumbalitin. Huwag balitaang tayo'y may tuntunin, dapat sa puso, sa diwa't sundin. Saling na inyong dilay pakaingatan, at baka kalawan Lang. ang makikinabang. Sa katagawing pukol sa kalaban, muli kayo'y tumayo at tutong maalam. Pamilyang Pilipino dapat iplano, ngunit sa natural na paraan tayo, at upang mga anak ay tumulad dito at di na umasa sa kontraseptibo. Kasalanan subang paniwalaan ang isang bagay na napakaliki tulong para gumanda ang buhay. Mas malaking kasalanan mga anak ay mamatay dahil wala silang makain kahit man lang tinapay. RH law ay pinagtatalunan pa rin. Ito ba ay makakatulong sa atin sa lalong itaas na populasyon o lalong makapasok ang hirap sa atin? Ang solusyon ba ay kontraseptibo? Sa pananaw ng panig ko'y di totoo. Di porket legal sa mata ng gobyerno, moral ng maituring ng mga tao. Very good. Napakaraming sakit sa katawan ang nagsulputan. Gaya ng AIDS, istigil na kahit saan. RH law ang kasagutan sa ganitong kalagayan. Pagsunod at pagtanggap ang kinakailangan. Kung populasyon ang pinag-uusapan, kontraseptibo'y di kailangan. Ikaw naman ay nagtatalimungan. Mayroon namang remedyo at paraan. Sabi ng iba'y, pagtigil ito ng sangkatauhan. Pilit isinisiksik ang maling kaisipan na tanging hatid ng batas ng ito ay kagandahan. Liliit ang populasyon, gaganda ang lipunan. Bakit kailangan gumamit ng kondom kung ang mga mahihirap ay nagugutom? Di ba naisip ng mga politiko na ang ginawa nila ay may pagkalito? RH law, kalaking ginhawa sa buhay ng mga tao. Sagot sa problema sa populasyon na lumulubo para sa hindi pa handang mag-anak at bumuo. Ito'y tugon para maiwasan sakit ng ulo. Inuna pa ang pagpatupad ng law na to, na siyang nagpadagdag ng sakit ng ulo. 3 bilyon ang kailangan dito sa pangudbud lang ng kontraseptibo. Sa pondo pa lang, kinukulang na tayo. Ba't di unahin ang mga walang trabaho? Bigyan ng kabuhayan ng mga ito, nang sa gayon, kaunlaran ay matamo. Pondo ba ang rason kung bakit kayo'y nagagalit? Dahil ang nasa isip nyo, RH law ay pangit. Di ba mas magastos ngayon ang magkaroon ng sakit? Kung sa pagtatali, walang pangkontrang gamit. Ang RH law ay kumukontrol sa pagdami ng tao.
Ito'y magandang resulta na hatid na batas na ito upang problema ng lipunay masagot at mabago sa dami ng pakakainit, kawalan ng trabaho. Tinatalakay nga sa batas na ito, pamilyang Pilipino dapat iplano. Ang paggamit daw ng mga kontraseptibo, paraan nga ng modernong pagpaplano, inang bayad daw lugmok sa kahirapan, pagyabong ng populasyon ang kahilan. Problema ito dapat solusyonan. Halit ng negatibo at positibo, kapwa maibig patunayan may punto, ngunit isa lang ang dapat manalo. Muling dinggin ang kanilang negatibo. Paggalang sa Diyos ay nawawala. Banal ng kasulatan ay nasisira dahil sa maling desisyon at mga gawa, gaya ng batas na akala ay tama. Mundo'y buong pusong kaloob ng ating may kapal. Sa damit sikip ng tao, kalikasan di magtatagal. Kung kaya sa puso't isip nyo, ito ang ikintal. Tamang paggamit dito, sagot sa kanyang pagmamahal. Ang pagsunod sa mga batas na iyan ay parang pagbabaliwala sa may kapal, lalong-lalo na sa kanyang kasulatan, na dapat patuloy na pinapayaman. Kami ay positibo, hindi ibig sabihin pagano. Nasa utos din ng Diyos, busugin mga anak ninyo. Kabuktuman, pag negatibo, pailalim sa puso. Kaya RH Lloyd dapat isulong ng ating bayan. Katuto, papayag ka bang mangyari ko? Sa pagkitil ng buhay ng tao, sa inyong ginawang pagpaplano, maraming tao ang di magkagatuto. Hindi perfect ipinaglalaban namin ng RH Lloyd. Sumasang-ayon kami sa pagkikitil ng buhay. Ito'y kautusan para buhay magkaroon ng saysay at buong pamilya'y mamumuhay ng matiwasay. Katutong pumapanig sa batas na ito. Kayo'y maghunos dili sa sinabi nyo. Baka matabunan kayo ng ating mundo at hindi kayo makakabangon dito. Ano ba ang pinoproblema mo, mahal namin katuto? Bakit di na lang natin tangkilikin ang batas na ito? Dahil dito tayo talagang makasisigurado. Pag-asa at katiwasay, makakamtan ng mundo. Batas ng batas, aking katuto. Pagtatalo natin, natapos din dito. Marahil, na sa batas na nga ang RH Law. May mga pagbabago ba sa ating mundo? Bago matapos tong gabi ng pakikipagkalisan, sana'y tangkilikin isa puso't ng maunawaan, ganda at kabutihan hatid ng RH Lloyd sa bayan, upang magandang kinabukasan sabay nating makamtan. Salamat at kami inyong pinakinggan. Mga puso't damdamin, sana'y nabuksan. Sana ay lubusan niyong maintindihan. RH Law, kailanmay hindi ipaglalaban. Kami ngayon ay nagpapasalamat mga kaibigan sa inyong pakikinig sa aming munting kalisan. Katuto, paksa na hindi kailangan pag-awayan dahil ito'y batas na at dapat sundin ng mamamayan. At dito nagtatapos